Hindi sa lahat ng oras ay kapag may tinanim, may aanihin. Minsan talaga pumapalpak. Stress na talaga yung asawa ko dyan. At dahil dyan, binunot na niya. Kasi baka nga naman daw gumastos kami ng malaki sa abono, sa kung ano mang gawin namin, tapos wala ding mangyari. Kaya pinunot na niya. Sabi niya, bawi na lang next year. Pero ako, sabi ko naman, no, time is gold. Pag hindi ka magtatanim at hindi mo papalitan yung mga binunot mo, ay lalo tayong nga. As in nga. Hindi. Umorder ka nito, umorder ka niyan, umorder ka ng ganyan. Dapat lagi tayong positive. Sabi ko nga sa kanya, baka kaya medyo pinalelate-late tayo kasi baka kaya lang nagkaganyan. Kasi sabi ni Lord, medyo kailangan niyang i-adjust yung tanim natin para tumama tayo sa presyo. Diba? Think positive yarn. Bali, ito nga yung part na to. Kasamahan niyan doon sa 6,000 na pananim na yung iba talaga is binunot na namin. Yung part kasi na to ay walang tama, kaya ginaw namin. Tapos yung iba doon sa banda doon ay pinamilian din namin. Pinagsama-sama yung medyo maganda-ganda, tapos tinaniman namin ng sitaw. Every year nga, nagtatanim-tanim kami ng iba't ibang klase ng pananim dahil gusto namin ng bahay kubo. Yes, bahay kubo. Bakit nga ba hindi kami nag-i-stick sa isang pananim? Simple lang. Kasi gusto namin may tatamaan kaming halaman, may tatamang presyo sa halaman namin. Kahit isa sa mga tanim namin, kapag may tumama, ay di goods. It means ayaw naming umasa sa isa dahil kapag lumagapak ang presyo ay masakit sa bulsa. Talaga namang malaki ang lugi kapag umasa ka lang sa isang tanim. Halimbawa, nalugi kami sa sili, may mapapagkuhanan pa kami at mapapagsambutan ng aming ginastos sa kamote naman. Ganun lang. Kaya ang gusto talaga namin ay marami kaming tanim, marami kaming iba't ibang klase ng halaman na tanim. At taon-taon nga ay lagi kami may kamoting kahoy. Talaga namang ang kamoting kahoy ay isa din sa magandang pagkakakitaan. Pero yung kamoting kahoy, bultuhan lang siya. Hindi siya every other day ay harvest ka. Maghihintay ka ng halos 1 taon bago ka humarvest. Pero yung pagka-harvest naman doon ay talaga namang bultuhan at talaga namang hindi kami talaga nalulugi sa kamote, sa totoo lang. At ito nga yung sinabi ko kanina na pinili din namin yung medyo maayos-ayos na sili doon sa binunot na kasamahan nila at pinagsama-sama dyan. Pero tinaniman pa din namin ng sitaw kasi ayaw pa din namin umasa sa sili dahil walang kasiguraduhan kung tutuloy kasi may tama nga. Kailangan namin mag-isip kung paano kami magkakapera. Kaya paano kami magkakapera at paano kami makakabawi? Magtanim ng magtanim hanggang sa tag-ulan. Kasi kapag natapos na ang tag-ulan, hindi na kami makakapagtanim kasi mahirap ang tubig dito, hindi kami makakapagdilig, malayo ang gripo. At ganyan nga ay nag-harvest kami dito sa mga bunga ng natirang sili sa amin. At ayan nga ang aming first harvest. Siguro may 1.5 kilo ito. Yes, may pambaon na si Yuki sa school. Yun lang, salamat.